Hindi po kayo sang-ayon na magsagawa ng eleksyon this coming May 2? Yes, oo. Kasi nga, labag yan eh. Unang-una, pag naka-appeal na kami, dapat ng region, tumahimik na. Maghintay na lang sila ng ng desisyon ng OSEC. Di ba? Umiigting ang tensyon sa multinational village sa Parañaque matapos muling harangin ng Homeowners Association ang mga tauhan ng DSUD ilang araw bago ang kontrobersyal na eleksyon ng asosasyon. Alamin ang punot dulo ng issue sa report ni Aaron Rojas. Patuloy ang ginagawang panggigipit ng Homeowners Association ng multinational village sa matauhan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Noong Biyernes, muling tinaboy ng security ng subdivision ang DSUD habang nagpo-post ng mahalagang dokumento at impormasyon. Papuan, sino po yung president sa papuan? Ang mandato ko po, wala pong order sa akin na payagan po kayo. Ito, kung pag-uusapan ng mandato ng issue, ang kinregulate kayong lahat. Yes, ma'am. At mataas yun, lahat ng mga polisiya namin sinusundin nyo. Hindi kayo pwedeng may sariling mundo. Nitong linggo naman, sa filing ng Certificate of Candidacy para sa halalan ng board members, muling nahirapan ang DSUD. Sa halip na sa clubhouse ng subdivision gawin ang proseso, napilitan ng mga tauhan ng ahensya na gawin ito sa gilid ng kalsada, sa kabila ng matinding init ng araw. Kasi ayaw nga paggamit yung clubhouse and kahit nga pag-posting ng yung mga materials, yung mga election guidelines, list of members, etc. ayaw nila. So we consider this. Kasi anyway, nakalagay naman doon, conspicuous places. I consider this road, nakikita naman natin, di ba? Para marami talaga dumadaan eh. Sinubukan pang lagyan ng tent ng ilang homeowners ang lugar ng COC filing dahil sa init. Ngunit pinatatanggal ito ng presidente ng Homeowners Association na si Arnel Gacutan. Sir, sino ba yung ito, sir? Atin po, sir. Sumusunod lang po kami sa pinag-uutos po ng Sir Dakota po. Si Gacutan ay kabilang sa mga diniskwalipika ng DSUD na tumakbo sa anumang posisyon sa Homeowners Association o HOA sa loob ng dalawang magkasunod na halalan. Batay sa DSUD order na inilabas noong April 7, 2026, idiniklarang iligal ang eleksyon noong January 25 kung saan kasama si Gacutan sa nahalal sa pwesto. Ayon sa DSUD, unauthorized ang naturang halalan dahil ang election committee noon ay hindi otorisado dahil ang mga miyembro nito ay nominated din sa posisyon. Batay sa Section 89 ng 2024 Revised Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 9904 o Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, dapat ay inihalal sa annual o Special General Assembly ang mga miyembro ng Election Committee. Sa naunang panayam, sinabi ni Gacutan na tutol siya sa eleksyon sa May 2 na pangangasiwaan ng DSUD dahil mayroon silang nakabimbing apela sa Office of the Secretary ng ahensya. Hindi po kayo sang-ayon na magsagawa ng eleksyon this coming May 2? Yes, oo. Kasi nga, labag yan eh. Unang-una, pag naka-appeal na kami, dapat ng region, tumahimik na. Maghintay na lang sila ng desisyon ng OSEC. Di ba? Gayunman malinaw sa April 7 na order ng DSUD na immediate at executory ito kaya tuloy ang halalan kahit may apela. Sa kabila ng pagtutol ni Gacutan, kinikilala at sinusuportahan naman ng ilang homeowners ang eleksyon at aktibo silang nangangampanya para sa pagsasagawa nito. Ayon sa DSUD, as of 1 p.m. nitong linggo, umabot na sa 51 ang naghain ng Certificate of Candidacy. Hopefully magkaroon ng change na dito at mabago na yung administration ng village namin at kumahimik na rin. Para with the election, I think hopefully everything will be settled. Pag natalo kami, they will keep quiet. Pag natalo sila, dapat manahimik na rin sila. I think the bigger problem here is that wala na silang mandate dito sa multinational village. Unang-una, disqualified na sila ng EDSAC. Disqualified, sinuportan, in-affirm ng CA ito. And now, latest, disqualified na sila ng DSUD. At expired ng term nila, February 2024. We have been asking for this election and hopefully, itong filing namin ng candidacy, nandito ang DSUD,
DSUD supervised election, sana matuloy na. Itinakda ang eleksyon ng Homeowners Association sa Multinational Village sa May 2. Gayunman, hanggang ngayon ay hindi pa tiyak kung saan ito gaganapin. Bukod dito, ikinababahala rin ng ilang homeowners ang seguridad sa araw ng halalan. Nagpasaklolo na sa pulis ang ilang residente at ang DSUD. Ngunit ayon sa ulat, maging ang mga pulis ay itinaboy ng security ng subdivision. We are calling for DILG, for the police to actually help DSUD in implementing their orders. No, saan ka nakakita ang HOA, expired na HOA ang nasusunod, hindi ang DSUD. So hopefully mabigyan ng police assistance para ma-implement yung trabaho ng DSUD. O ngayon, sino nanghihingi? Ang DSUD nanghihingi ng police assistance? What will police do here? Peace and order lang? Hindi sila pwede mag-utos sa akin. Sa gitna ng umiinit na sigalot, nakatutok ngayon ang mga residente sa nalalapit na halalan. Inaasahan ng mga homeowners na magbibigay linaw ito sa kung sino ang may lehitimong pamumuno sa kanilang komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.